So ayan, hello everyone, mabuhay, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. So ayan, lahat po ng Pilipino, wala pong loyalist, wala pong Duterte, wala pong sa lahat po. Actually kasi gusto ko sanang mag-live, pero gawa nga po ng complicated yung oras, so nag-video na lang ako. At siguro pwede akong mag-live ng mga Sunday kasi mas marami akong makakausap no, pag Sunday. So ayan. Natatawa lang ako dito kasi nga yung post ko sa Facebook, no, yung sa BBM is the best president. Mga kapatid ko, mga kababayan ko, mga kapwa kong Pilipino, kung nasan man kayo, saan man kayong sulok ng mundo, no, tayo po ay iisa lang, no. Para sa akin, kanya-kanya lang po tayo ng paniniwala. Kanya-kanya po tayo ng kagustuhan sa buhay. Hindi po tayo pare-pareho. Kung meron man isang mag-post sa bawat wall ng kanilang Facebook, karapatan po nila yon. Well, anyway, hindi ako nagagalit na maraming nag-bash. Maraming nag-bash at na-bash talaga yung aking post na PBBM is the best president, which gustong-gusto ko naman. Kasi syempre, pag maraming basher, mas maraming followers. I mean, mas maraming makakabasa sa post mo. So, gustong-gusto ko yan. Okay? And kaya nga ako napilitang mag-video. Actually, gusto kong mag-live para makausap ko lahat ng mga nag-comment at lahat ng mga nag-bash sa akin, para magkausap tayo ng maayos or para whatever, no? Magkausap tayo. So, dun sa akin sinasabing PBBM is the best president, sa akin pong paniniwala, si BBM ay best president po sa lahat. Kasi nakita niyo naman kahit dun sa tatay niya. Sa tatay niya, lahat ng mga gawa ng tatay niya, lahat ng mga project ng tatay niya, ay hanggang ngayon napapakinabangan natin. At mapapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Kasi yung mga proyekto ng tatay niya, hindi mga kinurap, no? Hindi mga substandard. At kayo na po ang mag-observe, no? After ng tatay niya, sa mga umupo simula kay Cory, pagkakaalam ko kay Cory, nagmahalan ng lahat ng mga bilihin. Nagkaroon ng VAT, ng EVAT, ng everything na yan. Nagdagdag ng mga taxes, nagmahalan. Kahit yung galunggong na sinasabing ulam ng nating mga mahihirap, ang mahal na, biglang nagmahal. 'Di ba? Oh, yung mga sumunod pa, meron diyan, gusto lahat ng mga government like hospital, gusto gawing private, gustong ibenta. No? Lahat ng mga government properties natin, gustong gawing private. Meron diyan mga naging presidente na ganun ang gustong mangyari. Meron mga iba diyan, travel lang din ang travel. O ngayon, tignan natin kay BBM, no? Huwag po sana kayong magagalit. Kasi, hindi ako, kailanman kahit sabihin natin loyalist ako or kahit sabihin natin maka-BBM ako, kung mali yung ginagawa ni BBM, bakit ko siya pagtatanggol? Like, kay Tatay Digong, no? I was pro-Duterte. I was so happy na nung kumandidato ang ating si Tatay Digong,
I was so happy. Yes, sabi ko, pagkakataon na naming mahihirap. Kasi merong nagmamalasakit sa amin. May titingin sa amin. May kukup pa sa amin. Sa aming mga taong, mga ordinaryong taong, mga walang boses. No? Mali naman pala. Gumising, hindi ko kayo pinipilit or sinasabi kong magbumaliktad kayo or mag-BBM na kayo. Nasa inyo po yan. Pero ang sa akin lamang po ay mag-observe kayo. Mag-observe kayo. Sinasabi kong magsaliksik kayo kasi ang dami nyo pong alam. Dito po sa post ko na to, ang daming mga comment na walang mga kwenta. No, sorry po. Sorry po kung nasasaktan ko kayo or ganun po talaga akong magsalita kasi para sa akin, pag mali, mali. Okay? Pag mali, mali. So, yung mga nag-bash sa akin or yung mga nag-comment ng mga negative na sabi nila, may pa-research pa daw. Kaya malakas ang loob ko pong magsalita at kumampi kay BBM. Kasi bago ako mag-post at bago ako, tignan nyo nga po, ang tagal ng panahon, tignan nyo po ang Facebook ko kung meron akong post about politics even before. Ngayon lang. Kasi sa nangyayari, updated po ako sa lahat ng mga hearing, Senado, Kongreso. At sa lahat po ng mga nangyayari at sa lahat po ng mga sinasabi ni Vice President daw, Sara Duterte, at kay BBM at sa mga senador at sa mga anong tawag dito, itong mga contractor na to, no? Very updated ako dahil araw-araw po ako nakikinig, araw-araw akong nanonood ng mga hearing sa Senado, sa Kongreso, sa mga billionaire news. So hindi po ako magsasalita nang wala po akong alam. No. Kaya sinasabi ko kayong mag-research kayo kasi yung mga nababasa kong mga comment ninyo is truly nonsense. Wala pong kabuluhan. Sorry po, pero sana naman po, kung magko-comment na lang din naman kayo or magsasalita na lang din naman kayo, yung meron naman pong kabuluhan. No? Kasi, kaya kayo nasasabihan bobo eh. Kasi hindi nyo iniisip yung sinasabi nyo. Ang sabi pa nga, ang mga DDS daw, mga bobo, pero hindi sila bungol at hindi sila buta, means hindi kayo bulag. No? Huwag nyo nang panindigang bobo kayo. Manood kayo, makinig kayo. Kaya nga ko nga sinasabing mag-research kayo. Pag-aralan ninyo, subukan ninyong pag-aralan. Kagaya ng ginawa ko. Bago ako mag-post ng sunod-sunod tungkol sa politics, pinag-aralan ko. Nakinig ako, nag-observe ako, nanonood ako. Tinitignan ko yung mali, tinitignan ko yung tama. Tinitingnan ko yung fake at tinitingnan ko yung hindi. Ayokong mag-post ng fake. Nang hindi ako sigurado kasi babalik lang din sa akin. No? So kayo, kung magko-comment kayo, ayusin nyo na. No? Yung hindi nonsense. Kaya kayo nasasabihan bobo eh. Kasi ang nonsense ng mga comment ninyo, sa akin lang nakakatawa. Meron dyan, bakit daw si Sara lang ang hinihingian ng confidential funds? People, hindi po si Sara lang ang hinihingian ng confidential funds. Lahat po yan may confidential funds at lahat po yan pinapaliwanag. Ang mali po ng inyong VP ay hindi niya po may paliwanag kung saan niya ginamit yung confidential funds niya.
Tapos po, kung ano-ano pong mga pangalan ng mga resibo, ang nilagay niyang mga pangalan, yung mga Mary Grace Piatos na yan. Tapos po, meron pa siyang pera na sabi daw, nagpagawa ng resibo sa AFP. Wala naman natatanggap yung AFP ng salapi, pero may resibo. No? Pag-aralan ninyo kasi. Makinig kayo, manood kayo ng mga hearing. Napanood ko si Sarah. Ang vice ninyo, napanood ko sa Kongreso. Ano lang ang ginagawa niya? Tinatanong siya ng confidential funds kung saan niya dinalaan ang sabi niya. Ayan, si Risa Hontiveros. Malaki ang utang niyan sa amin. Nung kumandidato yan, noon, tinulungan namin yan. Tama ba naman yun? Kaya siya lang, ang akala niyo na tinitignan ng gobyerno tungkol sa confidential funds. Kasi hindi niya nga may paliwanag. Tanging siya lang hindi makapagpaliwanag kung saan niya dinala yung confidential funds. Naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin? Kung bakit siya? Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-research kayo, makinig kayo. Tapos, yung manood daw ng budget. Hello po. Nanood po ako ng budget na nag-iisa lang siya. Alam niyo po ba na nag-iisa lang siyang dumalo sa budget hearing at isinalaysay niya kung magkano lahat ng nagastos niya sa mga travel niya? Alam niyo po ba? Ang lakas ng loob niya. Bakit? Kasi hearing yun ng confidential funds for that next 2026 for next year. Isinalaysay niya kung magkano ang gastos niya sa Japan, kung magkano ang gastos niya sa Netherlands, together with her bodyguards and OVP staff. Yung mga sa Office of the Vice President staff niya, mga kasama niya. Hindi lang po siya mag-isa. So sa tingin nyo ba, kaninong salapi yun? Hindi ba pera ng bayan yung ginagamit ng Vice President? Kung hindi kayo concerned, siguro malalaki ang mga kita ninyo. Siguro malalaki ang mga sahod ninyo at malalakas kayo kumita. Para sa amin, para sa akin, concerned ako. Bakit? Kasi kung ang ating pera ay lulustayin lang at ibubulsa lang ng lahat ng politiko, mawawala ng pondo ang ating bansa. Pag kulang tayo ng pondo, tataas ang mga bilihin, tataas ang lahat. Ang gasolina, ang mga bilihin, ang lahat. Sa tingin nyo ba, sa 25 cents na binibili ninyong ice candy, hindi kayo nagtatax dyan? Kasama na po ang tax ninyo dyan. Kasi, ang nagbebenta ng ice candy, bumibili sila ng plastic, bumibili sila ng asukal, ng gatas, at lahat po ng mga produktong yon, kasama na ang tax. Kung hindi po mataas ang tax, hindi po ganun kamahal ang ice candy. Kaya huwag niyo pong sabihin na, hindi naman kami nagbabayad ng tax. Hayaan mo yung mga artista na yan, hayaan mo yung mga yan, malalakas sila naman ang hindi po. Lahat po tayo may karapatan magtanong at makiisa sa gobyerno. Kasi po, pera natin ang winawaldas nila. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo mangingialam, patuloy lang natataas ang lahat ng bilihin.
patuloy tataas ang bilihin. Sinong mahihirapan? Tayo. Ibubulsa lang. Pasalamat nga tayo binuking ni PBBM yung anomalya dyan sa confidential, sa flood na yan. Sa DPWH. Sino ba ang naglakas ng loob na magbulgar niyan? Sa lalaki ng taong kanyang haharapin. Mga kapartido niya pa yung iba, mga kakilala niya, mga kaibigan niya. Sa tingin niyo ba, kung hindi siya seryoso, at kung meron siyang kinalaman, ang mga iba pa, kasi ganito, meron din, binigyan din si BBM ng pondo ng maglalakas ba siya ng loob? Kung ako, magsasalita ako, tapos babalik din sa akin, hindi na. Kaya nga ako ayoko nagsisinungaling ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayoko ng basta-basta akong kikilos na hindi ako sigurado. Kasi babalikan lang din ako. Ako lang din ang mapapahiya. Hindi ba nakakahiya kung mapapahiya ka? Ang lakas ng loob mo. Kagaya niyan kay PBBM. Ang lakas ng loob niya. Bakit? Kasi wala naman siyang kinalaman. Sincere siya sa sinasabi niya at sa ginagawa niya. Ano ba? Mga ibang presidente walang pakialam. Sasabihin lang niya, hayaan mo na yan. Sino bang nangialam? Di ba wala? Tagal lang nangyayari niyan. Hindi lang ngayon kay PBBM. At sasabihin niyo pa, ngayon kay BBM nangyari yung corruption na yan. Hindi po ngayon kay PBBM nag-start yan. Kung nanonood kayo ng mga hearing at sinasabi ko sa inyo na mag-research kayo, tama lang naman ako na mag-research kayo dahil nonsense nga yung mga comment. Nonsense. Walang kabuluhan. Halatang wala kayong alam. Tapos ang lalakas ng loob nyo mag-comment. Di ba? Ang lalakas ng loob nyo mag-comment. Wala namang kakwenta-kwenta. Puro nonsense. Di ba kayo nahihiya niyan sa mga sarili ninyo? Ang gusto nyo lang. Kayo ang tama. Mali naman O tignan nyo nga ang tatay ninyo. Kung walang kasalanan yan, bakit nakakulong sa daheg yan? Siya na nga mismo umamin kung paano siya pumatay ng tao. Siya mismo. Ngayon, sabihin nyo sa akin na hindi ako nagre-research. Sabihin nyo sa akin na hindi ako nanonood ng mga hearing. Sabihin nyo sa akin na walang kabuluhan yung sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko, mismo narinig ko kay Tatay Digong nyo. Mismo sa Vice President ninyo. At nasa ng Vice President ninyo? Ayun dinaig pa si Taylor Swift. May world tour palagi. Kasama ang bodyguard at iba niyang OVP personnel. Asan si BBM? Nagtatrabaho. At sa akin na lang mag-research kayo. Kasi alam niyo sa totoo lang, hindi po dapat tayo ang magkalaban. Wala pong kalaban. Dapat ang politics is nagkakaroon lang yan ng argumento tuwing election. After election, dapat iisa na ang kulay. Dapat tayong mga Pilipino nagkakaisa para sa ikabubuti. Dapat alam natin yun. Huwag tayong kumampi sa mali. No? Huwag tayong kumampi sa mali. Pag mali, mali. Hindi dapat kinakampihan ng mali. Hindi nyo dapat pinagtatanggol yung taong pumapatay ng tao na walang basta na lang. Yung sa mga missing sa bungero. Diyos ko, kahit ako, tignan nyo, namamalat yung balahibo ko.
Namamalat ang balahibo ko nung narinig ko kung paano pinapatay yung mga tao. Mga kawawang ordinaryong tao na nagsasabong lang naman sila. Umaasang mananalo. Tapos, kung patayin sila, nakita, narinig niya. Pinuputo lang mga kamay para daw hindi bumukol. Tinatanggalan ng mga tinae sa loob. Ginagawang baboy lang. Parang wala lang. Gusto niyo bang ganon? Kumising daw sa katotohanan, sabi nitong ni ate DDS. Kayo po ang gumising. Kayo po ang gumising. Maging updated po kayo sa lahat ng nangyayari. Yan ang sinasabi kong mag-research kayo. At yung mga ibang mga politicians, alam niyo po ba? Ang mga iba dyan is personal na galit. Like kay Sara. Personal at political na galit po yan. Kaya hindi po tayo dapat na kapwang Pilipino naglalaban para ipagtanggol natin sila. Hindi po dapat eh. Dahil ako, pinagtatanggol ko si PBBM kasi nakikita ko yung ginagawa niya. May puso siya sa atin. Diba? Sabi nga niya, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at walang sino man ang pwedeng kumuha nun. Pero ang Tatay Digong niyo anong sabi? Hayaan niya na utangin ng tubig lang yan eh. Maging Philippines province of China na tayo. Kaya naman gano'n na lang bomba. Hindi ba kayo naaawa sa mga kapwa Pilipino natin ng mga sundalo na binobomba ng mga Chinese doon? Tapos gusto nyo pa ang Vice President nyo ang umupo. Alam nyo ba kung ano ang patakaran ng China? Hindi po dapat ang kapwa Pilipino ang maglalaban. Maging mapagmasid po tayo, mapanuri sa lahat. Yun ang sinasabi ko. Makinig kayo, huwag po kayo dun sa mga balitang fake. Ang daming mga fake news. Ang daming fake news na mga balita na mga lumalabas. Doon po kayo sa mga legit. Huwag po dun sa mga fake news. Kasi kung mga fake news na yung mga naririnig ninyo, mahina na ang mga kokote ninyo, fake news pa ang puwapasok dito, ay wala na. Naloko na. Saan na tayo dadalhin yan? Sa China na. Nakikita ko sa mga, ang daming nag-comment dun sa post ko. BBM is the best president. Bakit? Totoo naman. Anong Tatay Digong ninyo? Humina ba yung drugs? Hindi po humina ang drugs. Kaya po tahimik ang lansangan kasi po pinapatay ang mga nagdodroga. Bakit? Meron bang nakulong? Na drug lord? At ano pang sabi ng tatay ninyo? Lahat ng illegal, ginawa kong legal kasi pera yan. O asan ang pera? Ang pogo, illegal yan sa China. Pero ginawa akong legal. Biruin mo ba naman 600 million isang buwan? Billion yan sa isang taon. O nasaan ang pera? Bakit ang dami niyang utang? Kahit yung ating mga paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong bobo lang kayo please. Huwag kayong bungol. No. At saka pwede ba makinig na rin kayo. Tanggalin niyo na yung
Wala pong bobo sa totoo lang. Kung magpapakatotoo kayo. No? Kasi, makikinig lang naman kayo at manonood. Imulat ninyo yung mga mata ninyo sa katotohanan. Hindi po tayong dapat ang nag-aaway-away. Hindi po dapat ang mga Pilipino, kapwa Pilipino ang nag-aaway. Dahil hindi naman nila tayo kilala eh. Ito mga nagko-comment sa akin. Bakit? Kilala ba kayo ng tatay nyo? Ako ba? Kilala ba ako ni PBBM? Di ba hindi? So bakit tayo mag-aaway-away? Kung makapagsalita kayo, dugyot. Nonsense. Nakakatawa. Nakakatawa. Alam ko naman kanya-kanya tayo ng pinaniniwalaan at kanya-kanya tayo ng gusto sa buhay. Ang sa akin lang, no? Huwag na kayong makisawsaw sa post ng may post kung wala rin lang namang kwenta yung sasabihin ninyo. Eh, nakikisawsaw na nga lang kayo. Nonsense pa. Di ba? Mag-research. Ako daw ang mag-research. High school pa lang ako, nagre-research na ako. Elementary pa lang ako. Puro dyaryo na binabasa ko. Ako daw mag-research. Kayo ang mag-research. Kasi kitang-kita ko dito sa mga sagot ninyo sa akin. Mga walang kwenta. Mga nonsense. Pwede ba? So, susunod. Ayusin nyo, ha? Mga DDS, narinig ko, bobo lang daw kayo pero hindi kayo bungol at bulag. So, gamitin ninyo ito. Makinig kayo. At manood kayo sa bawat mga hearing. Sabi nyo pa, manood daw ako ng hearing. Kaya ko nga alam eh. Kasi nanonood ako ng hearing. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paano sumagot ang Vice President natin. Huwag kayo mahilig sa fake news. Kayo magpapapaniwala basta-basta sa mga fake news. Kayo mismo ang tawag dito, magsaliksik. Meron pa dito sabi sa akin, ako daw ang magsaliksik. Nagsasaliksik po ako, kaya nga po nagpo-post ako ng ganyan eh. Dahil ako pro Duterte ako dati. Duterte ako, tuwan-tuwa ako. Sabi ko pa nga, oh my God, I hate drugs. Thank you. Maraming salamat. May kakampi na sa amin. Sa aming mga walang boses. Sa aming mga mahihirap. Meron na kaming kakamping presidente. At least si Tatay Digong pro mahirap. Eh, hindi naman pala. Pro budol pala. Kaya kayo, no? Mag-isip na kayo. Huwag na yung bobo. No? Huwag kayong bobo. Sige, sabihin na natin bobo na nga lang kayo. Pero, may mga pandinig naman kayo, tsaka may mga mata naman kayo. Baka naman sakaling magbago ang mga isip ninyo. Kasi, wala naman daw bobo kung nag-aaral lang ng maayos. Kulang lang siguro kayo sa aral o kulang lang kayo sa research, kulang lang kayo sa saliksik. Ipagtanggol niyo ang sarili niyo na tinatawag kayong bobo ng mga tao. Pakita niyo sa kanilang hindi kayo bobo. My gosh. Tawa ko ng tawa sa comment dito sa ano ko. Sa Facebook ko.
Nag-post ako, PBBM is the best president after his father, which is true. Bakit? Yung mga project ng tatay niya, yung mga LRT na yan, yung mga lungs center na yan, yung mga heart center na yan, kanino bang project yan? Hindi ba Marcos yan? Sa tatay niya? Yung LRT na yan, hindi ba sa tatay niya yan? Na hanggang sa mga kanununuan, hanggang sa mga apo ninyo, kaapu-apuhan ninyo ay magagamit yan. Kumpara naman sa mga project ng sino bang mga nag-project sa Dilawan? Anong ginawa? Manila International Airport, ginawang Ninoy Aquino International Airport. Bakit Ninoy? Paano nangyari naging Ninoy yan? Sino bang nagsabing hero si Ninoy? Hindi naman hero si Ninoy eh. May kasong treason yun. Kaya nasa Amerika. At hindi si Marcos ang nagpapatay nun. Yung kay tatay nyo. Si tatay ko rin, no? Build. Meron mga natapos. Meron din natapos. Pero wala pang 5% yata ang natapos. At meron naman siyang mga gawa na substandard, nasira agad. O yung mga project ng Marcos, nasira ba? Di ba hanggang ngayon ginagamit? Ang daming mga eskwela, mga pinagawa ni Imelda ng mga nasa liblib na mga lugar. Yung mga liblib na mga lugar, mga pinagawa nilang mga eskwelahan. Kung hindi nyo alam, huwag na kayo magsalita. O kung gusto nyo magsalita, kaya sinasabi ko, magsaliksik kayo, mag-research kayo. Manood kasi kayo ng, ayan yung mga hearing na yan. Manood, budget hearing. O kung alam mo, kung hindi sinasabing budget hearing, sige nga, alam mo? Ate, Aliyah, budget hearing. So, kung nanood ka ng budget hearing, so magkano ginastos ng ate mo? Nung pumunta siya ng Japan, nung pumunta siya ng Netherlands, ng Saudi, sinabi niya lahat dun sa hearing. Puro kayo nonsense, wala namang kabuluhan yung mga comment ninyo. Nakakatawa lang kayo. Kaya kayo nasasabihan bobo eh. Alam mo yung habang binabasa ko yung mga comment ninyo, sabi ko kaya naman pala nasasabihan bobo tong mga ito eh. Kasi sa mga comment na lang. Diyos ko po, puro nonsense. May nagsabi pang dugyot. Anong kinalaman ng dugyot? Hello? Nasa pondo po tayo. Alin dugyot? Ang dugyot, yung baha. Sa confidential fund. Sa flood control na yan. Yun ang dugyot. Yung mga DPWH na yan, yung mga contractor. Dugyot sa baha ang ating lugar. Dugyot. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng dugyot? Ang kinalaman ng dugyot. Alayo-layo. Alayo-layo ng PBBM is the best president. Alayo-layo. Asan ang kadugyotan doon? Huwag kasi bobo. No? Huwag bobo. Gamitin nyo to. Mahina na nga tayo dito. Makinig kayo at magbasa. Manood. Para gumana ito. No? Ewan ko sa inyo. Sinasabi ko lang, no? Hindi tayo dapat ang nag-aaway-away. Ang kapwa Pilipino.
Dapat tayo nagkakampihan kasi para sa Pilipinas at para sa susunod pang henerasyon. Kung tayo mag-aaway-away, ano na mangyayari? Mabuti nga yung presidente natin, tahimik lang Sige lang ang trabaho. Yung ate ninyo, kung siya kaya ang ginaganyan, kung yung ate ninyo ang ginaganyan ng presidente natin, sige nga, malamang, sa malamang, hinagisan na ng bomba ang Malacanang. Bayolente. Huwag kayong gumaya. Huwag kayong gumayang bayolente. Huwag niyong gagayahin yun. Tsaka gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yung mga nagmumura sa national TV, sa mga telepono ninyo? Gusto niyo bang ganon? Gusto niyo bang magulo ang Pilipinas? Gusto niyo ba yung mga anak ninyo? Yung mga anak ninyo, mga bata pa naman ngayon, puro telepono ang hawak. Tapos ang mapapanood nila, si Bato nagmumura. Si Sara nagmumura. Papapatayin ko kayong lahat. Lisa, Bongbong Marcos, Romualdez. Napaka-violente. Gusto niyo bang ganun ang mapapanood ng mga anak ninyo? At gusto niyo siyang umupo? Nung mayor pa nga lang siya, may binubog na siya Ano pa kaya kung siya yung presidente? Vice president pa lang. Gusto nang pumatay ng tao. Sabi nga ni BBBM, kung sila nga gano'n na lang pagbantaan, paano na lang yung mga ordinaryong tao na walang kalaban-laban? So kayo, makiisa na lang kayo kaysa manggugulo kayo. Makiisa na lang kayo, tulungan natin yung presidente. Magkaroon ng katahimikan naman. Kasi siya nagtatrabaho. Diyos ko. Diyos ko po. Meron pa dito. Diyos ko po, Lord. So funny. No? Paganahin ninyo ang utak ninyo. Ipakita ninyo sa mga tao, yung mga sinasabi nila na mga DDS daw is 80-80. Pakita ninyo na hindi kayo bobo, please. Gamitin ninyo kung ginagamit ninyo yung inyong pandinig, hindi kayo bungol, hindi kayo buta. Gagana ito 'Di ba? Gagana ito kung manunood kayo, makikinig kayo, pero dun sa legit, hindi sa fake news. Ano po? Sa susunod, magla-live ako. Para kung sino yung gustong sumagot. Pag hindi ako na-busy sa linggo, magla-live ako. No? At meron pang nagsabi, hindi ko raw nararamdaman ang hirap kasi wala daw ako sa Pilipinas. Paanong hindi? Kaya nga malaki ang tax sa amin Lahat po tayo naghihirap. Lahat po tayo nararamdaman ang hirap sa mga bulsa natin at sa ating mga katawan, sa kakatrabaho, sa laki ng tax. Tapos, ibubulsa lang ng mga buwayang politiko na yan. Kakabwisit manood. Inis na inis ako manood, lalo-lalo na kay Villanueva. Kitang-kita mo naman. Kinagamit pa, may pa-Diyos-Diyos pa. Isa pa si Marcoleta. Aba, makikipag-away pa kay Soto at gusto pang bigyan ng gwardiya itong si Manila
Diskaya. Sa laki na nga ng ninakaw sa atin yan. Gusto pa gagwardyahan pa. Eh, kung ikukulong yan, pera pa natin ang papakain sa mga yan. Pera pa ng bayan. Hindi ba? Kaya please, sa inyo po, no? Ano mga nag-comment dito sa akin? Dito sa sa post ko, PBBM, the best president. Yung after nung tatay niya, ginagawa niya, pinagpapatuloy niya yung mga ginawa ng tatay niya. Kagaya ngayon, binuksan niyang sa Bataan, di ba, may binuksan si PBBM. Ilan ang binuksan niya. Tapos meron pa yung mga LRT na mga bago, yung ating sa ilalim. Ang daming project ngayon. Tapos kayo, kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa. Gamitin nyo na kasi ito. Makinig na kayo at saka hindi naman kayo bungol at saka hindi naman kayo buta. So, makinig kayo, gamitin ninyo yung mata ninyo sa tama. Huwag po dun sa mga fake. Para po, hindi po kayo natatawag na 80-80. Okay po. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod kong video. Puro nonsense. Ayaw ko ba?